gaano kalaki ba yan na indefinite, di ba? At pag binigay mo na yung subsidy ganong estilo, pag dumating yung punto na kailangan bawiin, mo siyempre yung taong bayan. So, babalik ka na naman doon na merong opportunity loss and costs. Here. For instance, meron tayong something like in the 1.8 trillion budget, we have something like 400 billion that can be allocated. The rest goes into personal services, maintenance, operating, etc. Yung 400 billion will probably be the source of where we will get the subsidy. Now, that will translate into losses for roads, for airport upgrades, for irrigation, for schools, for health services, and so on and so forth. So, subsidy might not, ang hinahabol natin dito is to keep on driving to make the power rates reasonable. And the first step really has to be an excess of generating capacity that will foster competition. That is already existing in Luzon. We have something like 2,000 megawatts of surplus and about, sorry, hindi ko maalala precisely kung 400 or 600 megawatts for the Visayas. Sir, last Friday po yung mga local governors po sa Mindanao, they said na magsasubmit sila ng manifesto against the privatization of Pulangi and Angus. And I will read it. But when I was there, and I saw several governors, none of them told me that. How would you appease po yung mga local officials na pushing for this? Ititingnan natin kung gaano ka-reasonable yung sinasabi nila. Then I'm open to discussing it further with them. That was just an initial, no? Pero, ulitin natin, no? And I'm assuming that the EPIRA, as is a law, presently constructed, allows us to further delay the privatization of these NPC assets. Sir, one last point po. Formally, the use of, or the study of possible use of nuclear energy was endorsed during the summit. Ano po ang pagtanggap dito ng administrasyon? Well, may ongoing study at DOST. Pero inaalala ko lang when you have the Japanese who had the tragedy in Fukushima, you have the Germans rethinking about utilizing nuclear energy. And when we look at how meticulous and studious they are in following all of the rules and regulations to ensure safety, and we are not as meticulous and studious, medyo, it gives us, you really have to study the matter very, very well. No? Japan, with all its technological prowess, was very hard put to address the situation in Fukushima. And they've been utilizing nuclear energy for quite a long time. So tayo na nascent, can we say that we will do better than them from the bat, right off the bat? But Mr. Mark Cojuangco, sir, presented a new technology, yung the use of small modular reactor for small communities lang daw po. And we will study it again. Okay. Pero there are other sources of energy that have less impact or potential negative impact that are available to us. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sir, next is Mia Gonzalez from Business Mirror. Yeah. Morning, sir. Sir, is there anything that those opposed to your plan can say at this point to make you change your mind, or do they have to swallow the bitter pill that you're prescribing since it seems to be the only feasible solution? I think yung gagawin natin, kukulang pa yung pagkukumbinsi natin, mahirap naman na ang tagal-tagal na pinag-aaralan to at may mga conclusion sila na kagad sa isang oras at kalahating pag-uusap makukumbinsi ko sila ng buo. Pero palagi ko pinag-aralan na mabuti to, dadagdagan natin yung mga dialogue kung kailangan. Pero at the end of the day, pwede bang i-maintain? Alam niyo yung katulad ng pag-charge, isang factor doon, zero depreciation na itong ating hydro plants. Dahil nga, lahat naman tayo nagkaroon ng basic accounting, di ba? Parang 10 years depreciation. Dito, papunta ka na 60 years So, baka hindi na fina-factor in yung cost. Pero ang dulo nga niyan, 30 years mo lang magagamit, at some point in time, kailangan mo papalitan. Yun na nga ginagawa natin, pinapalitan natin yung turbina doon sa Agus 6, sa units 1 and 2, and other equipment. Pag pinakita natin yung ano ba to maintain, sino ba magme-maintain, saan natin kukunin yung pondo, palagi kung makikita naman nila na kung bibigyan mo ng pagkakataon na yung negosyante, mag-i-invest at may para naman na para kumita. At ulitin ko, bago tayo pumunta dyan, may mga nagsasabi na pag pinatakbo yung barges,
kagad dadagdag ng 14 pesos per kilowatt hour yung kanilang gastusin. At hindi po ganun na nangyari. Sa Gensan, ang nire-report sa atin, parang plus 54 centavos, no, per kilowatt hour. So, babalik tayo. Kailangan natin ma-encourage na dumami magtatayo na generating facilities dyan, magkakaroon ka ng supply at magiging over yung supply kung saan magiging feasible yung competition na magpapababaan ng presyo. Kung pare-pare lang naman yung kuryente kung saan mo kukunin, pero isa ay mas mura kaysa sa kabila, di siyempre doon ka tutungo. Pero iwan natin sa sistema umiiral na kung saan di tiyak na mapopondohan yung pag-upgrade, pag-repair, pag-maintain. Tapos pupunta ka na pahina ng pahina yung capacity na mag-generate ng kuryente. Darating ang punto na talaga sobrang haba ng mga brownout, tatanggapin na maski anong presyo. At hindi natin gusto mangyari yun. Gusto natin planuhin na paano makuha yung parami supply. Ganun ba kalala? 170 ang tinatayang deficit. Doon pag natapos itong mga tinatawag na embedded na 74, tsaka yung unang ginagawa sa Pulanqui, 174 ang sasama sa grid, magkakaroon ka surplus ng 4 megawatts. Pero umpisa lang yan. May mga barges na tinitingin para mapuno yung 2013 na pangangailangan. At 2014, naasahan yung mga base plants na nakatayo na. So, sir, you're still convinced that you can convince them to see the rationality of your plan? Palagay ko, napaka-obvious yun. Basta buksan lang natin ang konti pag-iisip natin. Tapos historical data. No? Ito, sila exempted sa IPIRA. Ito ang sitwasyon sa kasalukuyan. Paano magbabago yung sitwasyon kung hindi papalitan yung umiral ng pagkatagal-tagal? Thank you, sir. Thank you. Sir, your next question will be from Michael Fahatin of GMA7. Michael. Good afternoon po. Before I go to the question kay VP Binay po, I might fumble a bit. Tungkol po sa Mindanao crisis po, sir. Do you think, sir, na ito pong mga critics na naglabas sa pagkatapos po ng Energy Summit, do you think you're unfairly misquoted or misunderstood? Ano po bang talagang mensahe na gustong iparating ninyo at para makumbinsi ang Alam niyo yung may mga critics na nagsalita, pero nagtataka lang ako kasi yung certain organizations that were quoted, right after it, natuwa na hinarap ko raw yung mga issues at hindi tayo nagpakyut, hindi tayo nag-pander to the masses, di ba? Para bang pwede naman tayo magsabi dyan ng lahat ng mga statement na ikatutuwa ng bawat sektor. Pero sa dulo nito, iiwan ko lang yung problema sa susunod na papalit sa akin. At in between, kung wala tayong ginagawa solusyon, di pinahirapan ko yung mga kababayan na pinangakuha kong paglilingkuran. Okay? So, obviously, yung mga positive comments tulad ng dati, hindi naman umiral, pero kaya ko i-produce sa inyo yung mga nagpadala sa atin ng positive. Okay? Yung sa criticisms, may mga kanya-kanyang advocacies no? At maganda nga ito, baka dapat yung isa-isang sektor na kausapin ko na may mga question, tapos magdialogo kami mas extensive. Ngayon, ang problema lang nga nun, may meeting sila nung buong umaga, hinarap ko sila nung hapon, kung saan ako inataasan na kausapin sila, at magkaroon itong question and answer, hindi talaga sufisyente sa oras at kalahati. Pero, may kasabihan tayo, di ba, na kung ano itatanim mo, inaanihin mo. Itong panahon na magtanim ng yung kasiguraduhan na may tiyak, na may kuryente sa Mindanao, na isang magiging susi, makakatulong sa pag-asenso matapos na ngayon land of promise to become the promise fulfilled land. Thank you, sir. Thank you. Ang next question ko po, tungkol po kay VP Binay. He has pronounced that he has plans to run for president in 2016. Coexistence in government is possible now, sir. But the inevitable split, sir, in terms of politics, do you see a problem in the future? Since he is a member of your cabinet. Inevitable split, I don't know if that is inevitable. Alam mo yung assuming I am and this administration is successful in what it is attaining or trying to attain. Kunyari talaga napakatindi na ng transformation na nangyari. Alam mo, pag kada umiikot tayo sa kalsada, nagugulat ako doon sa mga development na nangyayari na minaliit nyo. Pero ako, katulad doon sa Kapitolyo sa Pasig, Kapitolyo na Rizal, na pagkatagal-tagal na gano'n ang itsura, grade school pa ako gano'n itsura, ngayon nakabakod. At talaga inuumpisa na yung development that's about 10 hectares yata. Meron dito sa Bima pa na nadadaanan ko rin, mga dalawa, yung medyo malawak na nakabakod rin at ina-announce yung kanilang mga itinatayo. So, assuming nandun yung economy natin na talagang 8
0.8% growth nga pala sa exports. Nireport sa atin ng DTI, yung January figures comparing it to para year on year. No? So, pag lahat nito nangyari, judicial system na talagang matino, peace and order mo na tuloy-tuloy yung the last 2 years na have yung incidents of crime. No? So, every 2 years, gano'n nangyari. Sino kaya politiko tatayo at sasabihin, ayaw namin lahat na nangyari yan? No? So, yung inevitability, baka, pero baka hindi. So, importante nito, yung si BP Binay, kasama sa administrasyon, na kung saan kahadamay siya pag napapaganda natin ang sitwasyon sa Pilipinas. So, kung ito yung tumutulong sa iyong political career, sa kokontra ka ba? So, palagay ko, yung nasa interest rin niya, nakabilang nito kabineting to, talagang makitulong ng gusto at tinutulungan naman niya kami ng gusto sa larangan ng OFW, sa larangan ng housing, para nga magtagumpay yung mga inaambisyon ng administrasyong kasalukuyan. Sir, if I make a follow-up, kasabay din po ng pronouncement po ni VP Binay and si Secretary Mar Rojas naman po has said that he has no plans whatsoever to run in 2016. Are you a bit concerned since yung turnover po, yung inyong reform programs to continue, for that to continue, parang di ba may usapan ata o kung ano man po yung ano yung... Alam mo kasi parang 2016 is 4 years and 2 months from now. Yung problema natin sa preso na lang is today. Problema natin sa Scarborough Shoal today. Yung problema ng ating OFWs in the country and saka yung downturn sa global economy today. So, trabaho ko, pag-isipan yun today, hindi yung susunod na eleksyon. Ngayon, yung klaro naman sa amin lahat na magkasama din sa administrasyon na to, no? Inahabol yung massive transformation of our society and our systems. Yung talagang enough of a momentum na kailangan ipagpatuloy na susunod. Dahil magiging nakasanayan na ng taong bayan na yung katulad kanina sa dyaryo, nakita ko yung pronouncement ni Secretary Alcala, 2013, baka net exporter na tayo sa rice. Huwag nyo kalimutan, buwasok tayo. Forever net importer tayo sinasabi, 1.3 million tons. O in about 3 years into the administration, or 2.5 into the administration, export na pinag-uusapan ng ating Secretary of Agriculture. Kakatok na po ako sa kahoy. No? Dahil alam naman natin, pag dumating yung mga bagyo sa panahon ng anihan, mapapababa yung ating ani. Pero ulit, lahat ng nakikita positive development sa kakatulong dun sa mga sumama dito, tinulungan tayo dito sa tuwid na landas. So yung mga pag nagpatuloy ito at hindi itong first almost 2 years lang, siguro naman lahat hahabulin na angkinin, nakasama sila doon sa nagpabago sa ating lipunan. So, kaya masyado matagal pa para pag-usapan yung 2016. Salamat po, sir. Thank you. Sir, next question from Joanna Poblete of Business World. Joanna, inom lang akong tubig bago. Good Okay, afternoon, Joanna. sir. Sige, inom ka lang po. Sir, regarding the Scarborough incident, the standoff that became an impasse, that became a stalemate, could you give your... are you satisfied with what occurred po, sir, with the progress of the talks? And could you say that the Philippines was able to assert itself? Palagi maliwanag naman, no? Napanindigan natin yung atin. Nakalagay po sa Constitution, kung di ako nagkakamali, sa Article 2, nakalagay rin doon na yung I have to preserve, or is it in the preamble? I'm sorry, no? I don't have the Constitution with me right now. Yung part of my function is to preserve the patrimony. Okay? Alam naman natin na talaga may difficulty even before the Scarborough Shoal incident, na kung saan nagdeklara People's Republic of China na meron pa tayong slide nung 9-dash slide dyan. Meron kasing nilabas noong 2009, alam na natin lahat yun yung 9-dash line. Di ba? Ang problema nung 9-dash line, parang arguably, minimum 3 nung 9, ang tinutukuyan o nilapitan yung ating coastline. Actually, kung titingnan mo sa mapa, depende sa scale, parang 4 pa nga. No? So, nagdeklara sila ganun publicly. Alam naman po natin sa China, yung face, napaka-importante. Okay. So, pakitingnan